Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang makisabay ka sa kwentuhan. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa tayong pinagbubuklod ng isang kwentong may lalim, sakit at pag-asa. Sa bayan ng San Gerardo, may isang lumang bahay na hindi man kalakihan ay punong-puno naman ang alaala. Yari iyon sa pinaghalong kahoy at simento, may kupas ng pintura at may bakuran na laging may sampay na damit at nakahilerang paso ng gumamela. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang bahay na iyon, ngunit sa loob ng tahanang iyon nakatira ang pamilyang Villanueva, isang pamilyang matagal nang sinusubok ng buhay ngunit pilit pa ring tumatayo araw-araw. Ang panganay na anak na si Leora Villanueva ang unang nagigising sa bahay tuwing madaling araw. Bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya upang magsaing, magpakulo ng tubig, magwalis ng bakuran at ihanda ang mga telang tatahiin ng kanyang ina. Sa edad na 26, tila napakaaga niyang natutong maging matanda. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Leora, anak, hindi mo na kailangang unahing lagi ang lahat. Mahinang sabi ng kanyang ina na si Almira habang nakaupo sa lumong silyang kahoy at pinagmamasdan ng anak na abalang nag-aayos ng tela sa mesa. Ngumiti si Leora kahit may pagod sa mga mata. Ayos lang, Nay. Mas mabuti nang maaga tayong matapos para makahabol ako sa palengke mamaya. Tahimik lamang si Almira, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang halo ng awa at pagmamalaki. Si Leora ang tipo ng anak na hindi kailanman sumagot ng pabalang, hindi binilang ng sakripusyo, at hindi kailanman umalis sa tabi ng pamilya kahit marami na siyang dahilan para gawin iyon. Noon, pangarap ni Leora na maging guro. Mahilig siyang magbasa, mahusay magsulat, at paborito siya ng dati niyang guro na si Professor Nicanor Valleña noong high school. Minsan pa nga'y sinabihan siya nito, "Leora, tandaan mo to, may kakaiba kang talino. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng kahirapan." Ngunit nang mamatay ang kanyang amang si Severino Villanueva, 8 taon na ang nakalalipas dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng lumang truck na minamaneho nito, naputol ang maraming pangarap sa bahay na iyon. Kabilang doon ang pag-aaral ni Leora sa kolehiyo. Huminto siya sa 2 taon upang tumulong sa ina at sa 3 niyang kapatid, sina Mirel, Tavian at Simeon. Si Mirel, 24 na taong gulang, ang sumunod kay Leora. Maganda si Mirel, maputi, palaging maayos ang buhok at mahilig mangarap ng buhay na mas magaan kaysa sa mayroon sila. Madalas siyang tumambay sa harap ng salamin kaysa tumulong sa pananahi. Hindi naman siya masamang tao, pero mabilis siyang mainggit sa buhay ng iba. "Leora, tingnan mo nga itong post ni Celestine," sabi minsan ni Mirel habang hawak ang kanyang cellphone. "May bagong negosyo na naman siya sa lungsod. Ang saya ng buhay ng may pera, no?" Hindi tumingin si Leora at nagpatuloy sa pagtupi ng tela. "Hindi lahat ng nakikita mo sa cellphone totoo ang saya." "Pagod na ako sa ganitong buhay," nakasimangot na tugon ni Mirel. "Parang habang buhay na lang tayong ganyan, tahi dito, benta doon, utang dito." Sa kabilang banda naman ay si Tavian, 22 anyos, isang lalaking may angking talino ngunit hindi marunong magtagal sa iisang direksyon. Kung ano-anong racket ang pinapasok niya, minsan buy and sell ng gamit na motor, minsan delivery, minsan online selling, pero wala ni isa ang nagtagal. Palagi niyang sinasabi na malaki ang pangarap niya para sa pamilya, pero mas madalas hanggang salita lang iyon. "Hindi ninyo kasi ako pinagkakatiwalaan," minsan niyang reklamo habang kumakain ng agahan. "Kapag nabigyan ako ng puhunan, makakaangat tayo." Mabilis sumagot si Almira. "Ilang beses nang binigyan ng puhunan, Tavian. Nasaan na?" Nakamot ang hugos ni Tavian. "Nalugi lang naman, Nay. Ganun talaga sa negosyo." At ang bunso nilang si Simeon, 18 anyos, ang pinakamahinahon ang mukha ngunit pinakamarupok ang isip. Mabait siya, ngunit madaling maimpluwensyahan ng mga kaibigan. Mas gusto niyang gumala kasama sina Jovic, Poldo at Rasmir kaysa tumulong sa bahay. Kapag inuutusan siya, madalas ay, "Mamaya na," ang sagot hanggang sa malimutan na lamang niya.
Sa 4 na magkakapatid, si Leora lang ang tila hindi nagrereklamo. Siya ang tahimik na poste ng bahay. Kapag siya ang bumigay, tiyak na sabay-sabay ring guguho ang lahat. Maliit lamang ang pinagkakakitaan nila. Sa harap ng bahay ay may munting pwesto sila ng tela, sinulid, zipper, at mga simpleng kagamitan sa pananahi. Si Almira ay kilala sa lugar bilang mahusay na mananahi ng mga saya, kortina, uniforme at paminsan-minsang gown para sa kasal o debut. Maraming beses nang inalok si Almira na lumipat ng mas malaking pwesto sa bayan, pero lagi niyang tinatanggihan. "Bakit ayaw mong palakihin ang negosyo natin, Nay?" Tanong minsan ni Leora habang pareho silang nagtatahi ng uniforme ng mga estudyante. "May mga bagay na hindi kailangang ipagsigawan, anak." Malalim na tugon ni Almira. "Mas tahimik, mas ligtas." Napatingin si Leora sa kanyang ina. Maraming beses na niyang narinig ang ganong klaseng sagot mula rito. Mga salitang simple, ngunit parang may nakatagong lalim. Ngunit dahil likas siyang mapaggalang, hindi na niya iyon inuusisa. Sa kanilang barangay, may ilang taong malapit sa kanila. Isa na rito si Mang Edrin, isang karpinterong kaibigan ng kanilang yumaong ama. Tuwing may nasisira sa bahay, hindi na kailangang sabihan. Kusang dumarating si Mang Edrin, dala ang lumang toolbox at mabagal ngunit siguradong kamay. "Mabuti pa ang kahoy," biro nito minsan habang inaayos ang bintana. "Kapag napako mo sa tama, tumitibay. Ang tao, kahit anong gawin mo, minsan mas lalong lumilihis." Napangiti si Leora. "Parang may pinapatamaan ka, Mang Edrin." Sumulya pang matanda sa sala kung saan naroon sina Tivian at Simeon, parehong walang ginagawa. "Bahala ka ng umintindi, iha." Isa pa sa laging nasa paligid nila ay si Aling Sabel, kapitbahay nilang madaldal pero maaasahan. Mahilig itong makialam sa buhay ng iba, pero kapag may problema, isa rin ito sa unang dumarating na may dalang lugaw o payo. "Leora," sabi ni Aling Sabel isang hapon habang bumibili ng sinulid. "Yang mga kapatid lo, Diyos ko, iba-iba ang takbo ng isip." Hindi sumagot si Leora. Sanay na siyang makinig ng ganong obserbasyon, ngunit sa loob-loob niya, umaasa pa rin siyang balang araw ay magigising din sa katotohanan ang kanyang mga kapatid. Isang Sabado ng hapon, dumalaw sa kanilang tindahan si Professor Nicanor Valleña. May edad na ito, ngulik matikas pa rin magsalita at dala-dala pa rin ito ang ugaling mapuna ang potensyal ng dating estudyante. "Leora," sabi nito habang hinahalos ang isa sa mga telang nakasampay, "hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin pinag-iisipang bumalik sa pag-aaral?" Bahagyang natahimik si Leora. "Gusto ko po, sir, pero hindi pa pwede. Marami pa pong kailangang unahin." "Laging may kailangang unahin sa buhay," sagot ni Professor Nicanor. "Pero tandaan mo, may hangganan din ang paghihintay. Huwag mong pababayaang ang pangarap mo ang laging isinasauli sa kahapon." Narinig iyon ni Almira mula sa loob at bahagyang napayuko. Alam ng ina ang tinutukoy ng guro. Siya ang dahilan kung bakit napilitang magsakripisyo si Leora. Pag-alis ng propesor, saka sumalita si Almira. "Anak, kung gugustuhin mo, maaari ka pang bumalik sa pag-aaral balang araw." Ngumiti si Leora habang inaayos ang kaha. "Darating din po tayo dyan, Nay. Hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa." Ngunit sa totoo lang, unti-unti nang nilalamon ng realidad ang dati niyang pangarap. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang nararamdaman na may mabigat na anino sa kanilang tahanan. Isang bagay na hindi pa niya makita ng malinaw, ngunit laging naroon. Lalong naging kakaiba ang ugali ng kanyang ina tuwing gabi. Kapag tulog na ang lahat, nagigising minsan si Leora at naaabutang bukas ang ilaw sa kwarto ni Almira. Isang gabi, napansin niyang nakaupo ang ina sa gilid ng higaan, hawak ang isang lumang susi at nakatitig sa ilalim ng kama. "Nay?" Mahinang tawag. "Hindi ka pa po natutulog?" Nagulat si Almira at mabilis na itinago ang susi sa bulsa ng saya. "Ikaw pala, anak." "Wala to. May naalala lang ako." "Ano pong naaalala nyo?"
Sandaling natahimik ang matanda bago ngumiti ng pilit. Yung tatay mo, mahilig siyang magtago ng mga gamit kung saan-saan. Hindi na nagpumilit si Leora, pero nang sumunod na araw habang naglilinis siya sa kwarto ng ina, napansin niya ang isang lumang kahong bakal sa ilalim ng higaan. Makapalang alikabok sa ibabaw, tanda na matagal na iyong hindi ginagalaw. Hahawakan na sana niya iyon nang biglang pumasok si Almira. "Huwag mo munang gagalawin yan," mabilis na sabi ng ina. Nagulat si Leora. "Pasensya na po, Nay. Lilinis ko lang sana." Lumambot ang boses ni Almira. "May mga bagay lang na mas mabuting manatiling nakatago. Sa ngayon." Mula noon, lalo pang naging palaisipan kay Leora ang katahimikan ng kanyang ina. Bakit tila may mga lihim itong binabantayan? At bakit tuwing mababanggit ang nakaraan ng kanyang ama, parang may bahagi ng kwento na sadyang hindi sinasabi sa kanilang magkakapatid? Ngunit bago pa man masagot ang mga tanong na iyon, nagsimula nang magbago ang takbo ng kanilang araw-araw na buhay. Madalas nang mapagod si Almira, kahit sa simpleng pagtatahi. Napapansin ni Leora na mas mabilis itong hingalin, mas namumutla, at mas madalas humawak sa noo na parang may pinipigilang sakit. Ilang beses na itong niyaya magpatingin, ngunit lagi itong tumatanggi. "Pagod lang yan, Nay. Marami lang tayong order." Ngunit isang umaga, habang abala silang mag-ina sa pagpatahi ng mga uniforme para sa isang paaralan, biglang natigilan si Almira. Nahulog ang hawak nitong gunting at nakapakit ito sa gilid ng mesa. "Nay!" sigaw ni Leora habang mabilis na lumapit. Namutla si Almira at bahagyang napapikit. "Nahilo lang ako." Lumabas agad sa sala sina Mirel at Tavian. Si Simeon naman ay kararating lang galing sa paggala. "Ano na naman yan?" tanong ni Mirel, halatang iritable ngunit may halong kaba. "Mirel, kumuha ka ng tubig," utos ni Leora. "Tavian, tawagin mo si Mang Edrin, bilis!" dagdag pa niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tila sabay-sabay na natulala ang buong pamilya. Habang hawak-hawak ni Leora ang nanginginig na balikat ng kanyang inang si Almira, unti-unti niyang naramdaman na may paparating na mas mabigat kaysa sa kahirapan, sa pagod, at sa mga pangarap na ipinagpaliban. May isang unos na malapit ng sumubok sa tibay nilang lahat, at hindi niya alam na sa unos na iyon, mabubunyag kung sino talaga ang mananatili at kung sino ang unang tatakbo palayo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, makikisabay muna ako sa iyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam isipin na sa bawat sulok ng lugar na kinaroroonan mo, sabay-sabay nating sinusubaybayan ang kwentong unti-unting bumibiyak sa isang pamilya. Nanatiling nakahawak si Leora sa balikat ng kanyang inang si Almira habang nanginginig ito sa pagkakaupo sa tabi ng mesa. Ang gunting na nahulog sa sahig ay tila naging hudyat ng katahimikang bumalot sa buong bahay. Sa ilang segundong iyon, walang nagsalita. Tanging malalalim na paghinga ni Almira at ang mahinang kalansing ng basong inilapag ni Mirel sa mesa ang maririnig. "Nay, tumingin ka sa akin." Nanginginig ngunit matatag na sabi ni Leora. "Nandito lang ako. Huwag kang pipikit." "Tubig! Tubig!" Mahina ngunit hirap na sambit ni Almira. Mabilis na lumapit si Mirel at iniabot ang baso, ngunit halata sa kilos nito ang pagkabahala. Si Tavian naman ay nakatayo lamang sa tabi ng pinto, tila hindi makapagdesisyon kung lalapit ba o lalayo. Si Simeon na kanina ay mukhang walang pakialam, ngayon ay namumutla na rin habang nakatitig sa kanilang ina. "Anong tinitingnan nyo? Tumulong kayo!" Madiing sigaw ni Leora, at doon lamang tuluyang nagising ang lahat. Dumating si Mang Edrin makalapas ng ilang minuto, hingal na hingal matapos tawagin ni Tavian. Kasunod nito ang batang doktor sa baryo si Dr. Kaylan Fuentevella, na nagkataong nasa kalapit ang klinika nang sunduin siya ni Simeon. Agad sinuri ni Dr. Kaylan si Almira. Habang si Leora ay nakaluod sa gilid ng silya, halos hindi makapakali sa kakamasid sa bawat kilos ng doktor. "Dok, ano pong nangyayari sa nanay ko?" tanong niya, pilit pinipigilang ang pag-iyak.
Hindi agad sumagot si Dr. Kaylan. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Almira, pinakiramdaman ang paghinga, saka napatingin kay Liora. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Hindi ito simpleng hilo lang. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Liora. Gusto niyang magtanong ng marami, pero nakita niya sa mukha ng doktor na hindi ito ang tamang oras para mag-usisa. Sa tulong ni Mang Edrin at Tavian, inihiga nila si Almira sa lumang sasakyan ni Mang Edrin. Sa likod ay sumakay si Liora, yakap ang kanyang ina. Si Dr. Kaylan ay sumabay, habang sina Mirel at Simeon ay naiwan sa bahay para magsara at sumunod na lamang. Habang binabaybay nila ang daan patungong ospital sa bayan, tahimik na humahagulgul si Liora. Hindi siya sanay makita ang kanyang ina na ganoon kahina. Sa lahat ng taon ng paghihirap nila, si Almira ang nanatiling tuwid ang likod, malinaw ang isip, at matatag ang loob. Ngayon, tila may puwersang unti-unting bumabali sa babaeng minsang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. "Nay, nandito lang ako," bulong ni Liora habang pinapahira ng noo nito. "Huwag mo akong iiwan, pakiusap." Bahagyang dumilat si Almira at pilit na ngumiti. "Matapang ka, anak, kahit noon pa man." Mas lalo iyong nagpadurog sa puso ni Liora. Pagsapit nila sa ospital ng San Gerardo District, agad na isinugod si Almira sa emergency room. Naiwan sa labas si Liora, tangan pa rin ang bag ng ina at nanginginig ang mga daliri. Dumating makalipas ang ilang minuto sina Mirel at Simeon at hindi nagtagal ay sumunod din si Tavian matapos iayos ang sasakyan ni Mang Edrin. Sa hallway ng ospital, kitang-kita ang iba't ibang anyo ng takot sa mukha nilang magkakapatid. Si Simeon ay paikot-ikot at hindi mapakali. Si Mirel ay tahimik, ngunit paulit-ulit na tumitingin sa kanyang cellphone na para bang doon siya huhugot ng lakas. Si Tavian na may nakaupo sa plastik na silya, nakayuko, at halatang sinusubukang mag-isip ng praktikal na solusyon kahit hindi pa alam ang tunay na problema. Lumabas si Dr. Kaylan dala ang ilang paunang resulta at agad lumapit si Liora. "Doc, kailangan siyang ma-confine," maingat nitong sabi. "May nakita tayong hindi maganda sa blood work niya. Kailangan pa ng mas malalim na tests. Tatawagin ko si Dr. Yisandro Peñaflor, ang espesyalista." "Hindi po ba pwedeng sabihin na agad kung ano?" singit ni Mirel, na halatang kinakabahan ngunit pilit pinatatapang ang tinig. Sandaling natahimik si Dr. Kaylan bago sumagot. "Ayokong manghula hanggat hindi kumpleto ang resulta, pero gusto kong maging handa kayo. Mukhang matagal na itong nararamdaman ng nanay ninyo." "Matagal na?" Napataas ang boses ni Liora. "Bakit hindi niya sinabi sa amin?" Walang sumagot, at sa unang pagkakataon, naisip ni Liora na maaaring mas marami pang itinatago ang kanyang ina kesa sa inaakala niya. Lumipas ang ilang oras na parang ilang araw sa haba. Dumating si Dr. Yisandro bago mag-alas 9 ng gabi. Isang seryosong lalaking may edad na at may tahimik na otoridad sa boses. Matapos muling suriin si Almira at tingnan ang mga resulta, ipinatawag niya sa consultation room ang 4 na magkakapatid. Ang silid ay malamig, ngunit mas malamig ang kaba sa dibdib ni Liora. "Anak ba kayong lahat ni Mrs. Almira Villanueva?" tanong ni Dr. Yisandro. "Opo," tugon ni Liora kahit gusto niyang sana ay iba na lang ang tanong. Inilapag ng doktor ang mga papel sa mesa at pinagsalikop ang mga kamay. "Hindi ko na paliliguin pa. May malubhang sakit sa dugo ang nanay ninyo. Malala na ang kondisyon niya at kailangan niyang sumailam sa serye ng gamutan kung gusto nating mapahaba ang oras at mapagaan ang kalagayan niya." "Ano pong ibig sabihin ng malala?" mahinang tanong ni Simeon. Ang ibig sabihin, diretsyong sagot ng doktor, matagal na niyang itong dinadalang hindi nagpapagamot ng maayos. Posible ring matagal na niyang alam na may problema pero pinili niyang huwag sabihin. Parang bumagsak ang mundo sa pagitan nilang 4.
Si Mirel ang unang nakaupo, hawak ang dibdib na tila siya ang inatake. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganito. Si Tavian naman ay agad na natanong ang una niyang naisip. Magkano po ang kailangin? Napalingon si Liora sa kapatid. Hindi man masama ang tanong, may kirot sa paraang iyon agad ang inisip nito. Ngulit wala siyang lakas para sermonan nito. Nagbigay ng tantya si Dr. Yesandro. Mga laboratory test, gamot, transfusion kung kakailanganin, regular na pagbalik, espesyal na panangalaga. Habang nagsasalita ang doktor, unti-unting nanghihina ang tuhod ni Liora. Alam niyang wala silang ganoong kalaking pera. Ang munting tindahan ng tela, ang ipon nilang paunti-unti, maging ang ilang alahas na itinabi ni Almira. Hindi iyon sasapat sa sinabi ng doktor. Gagawin po namin ang lahat, sabi ni Liora kahit naninginig ang boses. Basta iligtas lang po ang nanay ko. Pagkalabas nila sa silid, tila mas dumilim ang hallway ng ospital. Walang nagsasalita, hanggang sa biglang bumuntong hininga ng malalim si Mirel. Anong gagawin natin ngayon? Paano kung maubos lahat? Paano tayo? Anong klasing tanong yan? Mabilis na sagot ni Liora. Nanay natin ang pinag-uusapan. Itotoo naman. Halos mapasigaw si Mirel. Hindi lang naman siya ang maaapektuhan dito, pati tayo. Lahat tayo, oo. Kaya nga dapat tayong magtulungan. Napailing si Tavian habang nakasandal sa dingding. Madaling sabihin yan, Liora, pero ang totoo, wala tayong pera para sa gamutang ganito. Kahit ibenta natin ang laman ng bahay, kulang pa rin. Maghahanap ako ng paraan, sagot ni Liora. Magtatrabaho ako ng doble kung kailangan. Hindi sapat ang sipag sa ganitong problema, malamig na sabi ni Tavian. Sa isang sulok, tahimik lang si Simeon, ngunit halata sa kanya ang panik. Hindi siya tumitingin sa mga kapatid, para bang gusto na niyang tumakas sa usapan bago pa lumaki ang responsibilidad na nakapatong sa kanilang apat. Kinagabihan, pinayagan silang isa-isang makita si Almira sa kwarto. Si Liora ang unang pumasok. Nakahiga roon ng kanyang ina, maputla, ngunit gising. Nang makita siya nito, bahagyang ngumiti. Liora. Umupo agad siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Bakit hindi mo sinabi sa amin, Nay? Napapikit si Almira. Ayokong maging pabigat. Pabigat? Napaluha si Liora. Ikaw ang dahilan kung bakit buo pa ang bahay na yon. Ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon kami. Mahinang napailing si Almira. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa bumibigay ang pamilya natin, anak. Mas lalo iyong nagpatulo ng luha kay Liora. Gusto niyang magalit, pero mas nangingibabaw ang takot na baka hindi na sila magkaroon ng sapat na panahon para ayusin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mabigat na realidad. Kailangan ng bayad sa ospital, gamot, tests at espesyal na pagkain. Umuwi lamang si Liora sa bahay para kumuha ng ilang damit at dokumento. Pagkatapos ay agad ding bumalik sa ospital. Siya ang nakausap sa billing, siya ang nagtanong sa doktor, siya ang naglista ng schedule ng mga gamot at siya rin ang sumalo sa lahat ng kataranta. Sa umpisa, naandun pa ang tatlo niyang kapatid. Ngulit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Liora ang unti-unting pagbabago sa kanila. Si Mirel ay mas madalas nang nasa labas ng ospital, may kausap sa cellphone, minsan narinig pa siya ni Liora sa hallway. Celestine, hindi ko na kaya dito, parang malulunod ako. Baka pwede muna akong tumuloy diyan sa inyo kung maghahanap ako ng work sa lungsod. Nang kinomprontahan siya ni Liora, iniwas lamang ito. Nag-iisip lang ako ng ibang paraan. Anong paraan? Ang iiwan kami? Hindi mo naiintindihan, asik ni Mirel. Hindi ako kasing tibay mo. Samantala, si Tavian ay lalong naging tahimik. Isang gabi, nadatan siya ni Liora sa kantin, kausap ang telepono ng negosyanteng si Brix Calderon. Oo pare, baka makapunta ako sa Batangas. Kailangan ko lang ayusin to rito. Mahina nitong sabi. Pagkababa ng tawag, agad siyang hinarap ni Liora. May balak kang umalis? Hindi umalis, maghahanap ng pagkakakitaan. Ngayon pa talaga? Lalo na ngayon, napataas ang boses nito. Kailangan ng pera, di ba? O gusto mo puro iyak at tiyaga lang ang panggamot natin? Nasaktan si Liora sa tono ng kapatid, ngunit nanahimik siya.
Hindi siya pwedeng masira habang may inaalagaan siyang ina. Pinakamasakit sa lahat ang unti-unting paglayo ni Simeon. Dahil sa takot, mas lalo itong dumikit sa barkadang sina Jovic at Poldo. Madalas wala siya kapag kailangan. Minsan, pagdating sa ospital, naaamoy pa ni Liora ang alak sa hininga nito. Mon, anong ginagawa mo sa buhay mo? Pigil na galit ni Liora. Nanay natin to. Hindi ko kaya, ate. Sigaw ni Simeon, luhaan. Hindi ko kayang makita si Nay na ganito. Hindi dahilan yan para iwan mo siya. Ngunit tila mas malakas ang takot ni Simeon kaysa sa konsensya nito. Isang linggo matapos ma-discharge pansamantala si Almira upang ipagpatuloy ang gamutan sa bahay, doon tuluyang pumutok ang pinakaiiwasan ni Liora. Isang umaga, nagising siya ng maaga upang maghanda ng lugaw at gamot ng ina. Napansin niyang tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Una niyang tinungo ang kwarto ni Mirel. Halos wala na ang mga damit nito. Sumunod ang kay Tavian. Bakante ang ibabaw ng mesa at wala na ang bag nitong gamit sa biyahe. Nang buksan niya ang kwarto ni Simeon, tanging ilang lumang tsinelas at isang sirang charger na lang ang naiwan. Nang hina ang tuhod ni Liora. Lumabas siya sa sala at nakita sa ibabaw ng mesa ang 3 sulat. Maiikli, minadali, at walang tunay na tapang. Huminga siya ng malalim habang isa-isang binabasa ang mga iyon. Mula kay Mirel, hindi ko kaya ang ganitong buhay. Kailangan ko munang iligtas ang sarili ko. Mula kay Tavian, hahanap ako ng paraan para kumita. Huwag mo akong husgahan hanggat hindi mo alam ang plano ko. Mula kay Simeon, pasensya na ate, natatakot ako. Para bang pinagsakluban ng langit at lupa si Liora. Hindi dahil iniwan siya ng mga kapatid niya, kundi dahil iniwan nilang lahat si Almira sa panahong pinakakailangan sila. Sa likod niya ay narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina mula sa kwarto. Liora, dumating na ba sila? Pumikit si Liora. Pinilit lunukin ng sakit at pinunasan ng mga luha bago humarap sa pintuan. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na laban ng magkakapatid, kundi laban ng isang anak na iniwang mag-isa upang buhatin ang inang may malubhang sakit. Ang tahanang paubos na ang lakas at ang pamilyang unti-unti nang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, makisabay ka muna sa akin. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Iba-iba man ang lugar natin, iisa ang bigat ng pakiramdam kapag sumusubaybay tayo sa kwentong unti-unting humahaplos sa sugat ng pamilya, pag-ibig at pagtaksil. Nakatayo si Liora sa may pintuan ng silid ng kanyang ina. Pilit pinakakalma ang sariling dibdib bago siya humarap muli kay Almira. Ilang segundo lang ang lumipas mula nang mabasa niya ang 3 maikling sulat ng kanyang mga kapatid, pero pakiramdam niya ay parang isang buong buhay nang nawala sa kanya. Nasa kanyang kamay pa rin ang mga papel na iyon, gusot na sa pagkakahawak, parang simbolo ng pagbagsak ng kung anong natitira pang tiwala niya sa mga kapatid. Liora, dumating na ba sila? Mula sa loob ng silid, mahina ngunit malinaw ang boses ni Almira. Bahagyang nanginig ang labi ni Liora. Sandali siyang pumikit, saka itinago ang mga sulat sa bulsa ng kanyang saya. Hindi niya kayang sabihin agad sa ina ang katotohanan. Hindi sa pagsisinungaling, kundi sa pagnanais na ipagpaliban kahit kaunti ang panibagong sakit na tiyak na idudulot nito sa babaeng halos araw-araw nang nakikipaglaban sa panghihina ng katawan. Pumasok siya sa kwarto dala ng isang pilit na ngiti. May aasikasuhin lang daw po sandali sina Mirel, Tavian at Mon. Maingat niyang sinabi. Babalik din daw po. Pinagmasdan siya ni Almira. Sa mga matang iyon, para bang alam na ng ina ang hindi masabi ng anak. Ngulit tulad ni Liora, pinili rin niyang huwag munang ipilit ang masakit na katotohanan. Bahagya na lamang itong tumanggo at sumandal sa unan. Pagod lang siguro sila.
Sambit ni Almira, saka tumingin sa bintana. Umupo si Liora sa tabi nito at inabot ang gamot at maligamgam na tubig. Tahimik niyang pinainom ang ina, inayos ang kumot at pinunasan ng pawis sa noo nito. Habang ginagawa niya iyon, tumitindi ang kirot sa kanyang dibdib. Siya lang mag-isa. Siya na ang magpapakain, magpapainom ng gamot, magtatala ng mga schedule ng check-up, mag-aasikaso ng tindahan at magbabantay sa isang inang patuloy na pinibiga ng karamdaman. Kinahapunan, dumating sina Mang Edrin at Aling Sabel upang tumulong. Si Aling Sabel unang nakapansin sa kakaibang tahimik ng bahay. Asan yung tatlo? Tanong nito habang inilalapag ang dalang sabaw sa mesa. Hindi agad sumagot si Liora. Si Mang Edrin, na mas sanay magbasa ng damdamin kaysa sa inaakala ng iba, ay tinitigan lamang siya sandali bago marahang bumuntong hininga. Umalis sila, no? Mahinang sabi ng matanda. Doon na tuluyang napahagulhol si Liora. Umupo siya sa bangkong kahoy sa may kusina at mabilis na tinakpan ng mukha. Hindi siya umiyak ng ganito sa ospital. Hindi rin nang kumpirmahin ang sakit ng ina niya. Pero sa mismong sandaling iyon, sa loob ng sarili nilang bahay, sa harap ng mga taong hindi niya kailangang pakitaan ng tibay, doon lumabas ang lahat ng hirap at sama ng loob na matagal niyang pinipigil. Iniwan nila kami, Mang Edrin, umiyak niyang sabi. Iniwan nila si Nay. Lumapit si Aling Sabel at marahang hinagod ang likod niya. Anak, may mga taong mabilis magmahal kapag magaan ang buhay. Pero pag sakit na at sakripisyo na, doon lumalabas ang tunay na tibay. Mabigat ang katahimikang sumunod. Sa gitna ng lungkot, may bahagi ng isip ni Liora na nagsisimula ng tumigas. Hindi na ito ang dating pangarap niya lang na mabuhay ng simple kasama ang pamilya. Ito na ang simula ng bagong yugto kung saan wala na siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niyang mga kamay at ang iilang taong piniling manatili. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang inayos ang sistema ng buhay nilang dalawa ng kanyang ina. Maaga siyang gumigising upang maghanda ng lugaw, sabaw at gamot. Mula 6:00 hanggang 9:00 ng umaga ay binubuksan niya ang maliit nilang tindahan ng tela. Kapag medyo maayos ang lagay ni Almira, iniiwan niya ito sa pangangalaga ni Aling Sabel o minsan kay Mang Edrin, habang tumatakbo siya sa klinika ni Dr. Kailan para sa part-time na trabaho bilang tagapag-ayos ng records at resibo. Gabi naman siya bumabalik sa pananahi, pilit tinatapos ang mga uniforme at bestidang pina-order sa kanila. Minsan, habang inaayos niya ang listahan ng gastusin sa isang sulok ng klinik, napansin siya ni Nerissa de la Cruz, ang matalas ngunit mabait na clerk na matagal nang kasama ni Dr. Kailan. Nerissa, sabi nito habang nag-aabot ng folder, kumain ka na ba? Napatingin si Liora sa orasan. 2:00 na pala ng hapon. Bahagya siyang napangiti. Hindi pa, mamaya na siguro. Mamaya na naman, umiral si Nerissa. Kung gusto mong mabuhay ng matagal para maalagaan mo ang nanay mo, kumain ka. Hindi niya napigilang mapatawa ng bahagya. Si Nerissa ang klase ng taong prangko pero sa ilalim nun ay may likas na kabutihan. Sa mga panahong halos hindi na alam ni Liora kung paano hahatiin ang sarili sa dami ng responsibilidad, naging malaking tulong ang mga simpleng paalala at pabor nito. Isang hapon, habang inaayos niya ang listahan ng gastusin sa isang sulok ng klinik, lumapit si Dr. Kailan at tahimik na naupo sa harap niya. Nakita ko ang billing ng huling follow-up ni Tita Almira. May ilang test pa siyang kailangang kunin sa susunod na linggo. Alam ko po, tugon ni Liora habang hindi iniaangat ang tingin. Nag-iipon na ako. Tahimik siyang nitong minasdan bago nagsalita muli. Hindi mo kailangang buhatin lahat ng sabay-sabay. Napangiti si Liora ng pait. Dok, kung hindi ko bubuhatin, sino? Wala na sina Mirel, Tavian at Simeon. May mga taong hindi man kapamilya pero pinipiling manatili, mahinang sabi nito. Doon lang siya napatingin kay Dr. Kailan.
Hindi man ito lantad na pangaalo, naramdaman niya ang bigat ng katapatan sa mga salitang iyon, at sa panahong halos gumuha ang tiwala niya sa sariling dugo, malaki ang ibig sabihin ng simpleng presensya ng isang taong tahimik lang pero maaasahan. Sa bahay naman, unti-unti ring lumalalim ang mga palaisipang iniiwan ni Almira. Sa tuwing medyo lumalakas ang pakiramdam nito, may mga bagay itong binabanggit na tila hindi lang tungkol sa sakit niya, kundi tungkol sa isang mas matandang lihim. "Liora," sabi nito isang gabi habang nakahiga at nakatanaw sa kisame, "nasilip mo na ba yung lumang bodega sa likod?" Natigilan si Liora sa pagtitipol ng lampin. "Hindi pa po, Nay. Bakit po?" "Wala lang," sagot ni Almira. Ngunit maya-maya'y tila nagbago ang isip. "May mga papeles doon. Huwag mong basta hahayaang mapunta sa iba." Napatigil si Liora. "Anong mga papeles po?" Huminga ng malalim si Almira. "Hindi pa ngayon." Noon din nagsimulang bumalik sa isip ni Liora ang lumang kahong bakal sa ilalim ng kama ng kanyang ina, pati ang susi na minsan niyang nakita rito. Hindi niya alam kung may kinalaman ba iyon sa mga biglang dumarating na tanong ng ina o sa madalas nitong pagbanggit sa yumaong ama nilang si Severino. Mas lalong lumalim ang kanyang pagtataka nang isang umaga ay dumating sa bahay si Attorney Ronan Vergel. Suot nito ang formal na polo at may dalang isang lumang leather envelope. Hindi ito ang unang beses na nakita siya ni Liora, pero ngayon lang ito dumating nang wala ang kanyang ina sa sala. Nasa kwarto si Almira noon, nagpapahinga matapos mahilo pagkapainom ng gamot. "Attorney Ronan?" Pagtatakang bati ni Liora. "May kailangan po ba kayo kay Nay?" Tumingin ang abogado sa paligid bago nagsalita. "Kumusta ang kalagayan niya?" "Mahina pa rin po, pero lumalaban." Tumanggo si Attorney Ronan at saka ibinaba ang boses. "May mga pagkakataon na mas mahalaga ang oras kaysa paliwanag. Tandaan mo yan." Hindi agad nakasagot si Liora. "Hindi ko po kayo maintindihan." Bahagyang lumambot ang mukha ng abogado. "Darating ang panahon, maintindihan mo rin. Pero habang hindi pa sinasabi ng mama mo, ang maipapayo ko lang, anumang marinig mo, huwag kang basta magtitiwala, lalo na sa mga biglang babalik." Nanigas si Liora. "Ano pong ibig ninyong sabihin sa mga biglang babalik?" Ngunit sa halip na sumagot, hinugot lang ni Attorney Ronan ang sobre at iniabot iyon sa kanya. "Ibigay mo ito sa mama mo kapag kaya na niyang magbasa, at huwag mong bubuksan hanggat hindi siya ang may sabi." Naiwan si Liora sa may pintuan, bitbit ang sobre at mas lalong nabalot ng pagkalito. Parang may malaki at matagal ng sikretong unti-unting umiikot sa paligid nila, at pakiramdam niya ay papalapit na siya ng papalapit sa gitna niyon. Pagkaraan ng ilang araw, lalong humina si Almira. Minsan ay hindi na ito makabangon mula sa higaan, kahit ang pagsubo ng pagkain ay kailangang dahan-dahan. Ngunit sa kabila ng pagnipis ng katawan nito, tila mas luminaw naman ang isip. Isang hapon, habang nagbubuklat si Liora ng notebook ng gastusin, tinawag siya ng ina. "Anak, ilapit mo ang silya." Lumapit siya agad at umupo. Napansin niyang kakaiba ang titig ni Almira. Hindi iyon titig ng taong basta may gustong ipagawa. Para iyong may matagal nang inihandang sasabihin. "Kung sakaling," nagsimula si Almira ngunit agad siyang pinigilan ni Liora. "Huwag po ganyan, Nay. Lalaban pa tayo." Ngumiti ng bahagya ang ina. "Makinig ka muna. Hindi ako natatakot sa kamatayan, anak. Ang kinatatakot ko lang noon pa man ay kung sino ang iiwanan ko ng bigat na hindi dapat mapunta sa maling kamay." Napakunot ang noon ni Liora. "Anong bigat po?" Hindi agad sumagot si Almira. Sa halip, dahan-dahan nitong inabot ang kamay ng anak. Mahina na ang kapit nito, pero dama ni Liora ang sinseridad sa kilos na iyon. "Akala ninyong lahat mahirap lang tayo," sabi ni Almira. "Pinili naming ipakita yon. Pinili naming mamuhay ng tahimik." Napatitig si Liora sa mukha ng ina. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang tatay mo," napapikit si Almira, waring nanghihinayang sa bawat salitang inuubos ng katawan niya.
Si Severino ay hindi lang simpleng driver at tagapamagitan sa mga supplier ng tela. May mga ari-arian siya, may mga pinaghirapang kaming itinago. Hindi para pagdamutan kayo, kung hindi para masubok kung sino sa inyo ang marunong humawak ng yaman nang hindi nagpapakain sa kasakiman. Parang nawalan ng hangin sa paligid. Hindi makapagsalita si Liora. Sa dami ng iniisip niya, gamot, utang, trabaho, paglayas ng mga kapatid, hindi sumagi sa isip niya na may ganitong uri ng lihim ang kinikimkim ng kanyang mga magulang ng loob ng napakaraming taon. Nay, bulong niya, mayaman tayo? Mahinang umiling si Almira. Hindi yung tipong nagwawaldas at ipinagyayabang, pero may sapat para mabuhay ng marangal ang pamilya ng loob ng maraming taon. May mga lupain, may ilang lumang pamumuhunan, may trust na matagal ng tahimik na binabantayan ng ilang taong pinagkakatiwala lang ng tatay mo, at ang lahat ng susi roon ay sa tamang panahon lang dapat ibinibigay. Napalunok si Liora. Bakit ngayon nyo lang sinasabi? Dahil ngayon ko nakita ang totoo. Napuno ng lungkot ang mukha ni Almira. Nang dumating ang sakit, akala ko magkakaisa kayong apat. Pero nung mawala ang tatlo, nung ikaw lang ang nanatili ng walang hinihinging kapalit, doon ako nakasigurado kung kanino ko dapat ipagkatiwala ang sikreto. Tila umikot ang buong silid para kay Liora. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, masasaktan o matatakot. Sa loob ng 1 buwan, tiniis niyang dalhin ang lahat ng paghihirap. Iniisip na wala na silang masasandalan. Ngayon, biglang may ibang katotohanang nakaharap sa kanya. Isang lihim na kayamanang hindi niya alam kung pagpapala ba o panibagong pasanin. Habang hawak pa rin niyang kamay ng ina, napansin niyang bahagyang nanginginig si Almira. Yumuko ito at halos pabulong na nagsalita. Nasa bodega ang unang susi. Sa lumang makina ng pananahi ng lola mo. Ang ikalawang susi, nasa kahong bakal sa ilalim ng kama ko. At ang mga dokumentong kailangan mo, kay Attorney Ronan. Hindi nakahinga ng maayos si Liora. Parang sabay-sabay siyang dinaganan ng pagod, gulat at pangambang hindi pa niya kayang pangalanan. Nungit bago pa siya makapagtanong pa, may narinig silang kumakatok sa pintuan ng bahay. Sunod-sunod, malalakas, nagmamadali. Napakunot ang noon ni Liora. Sino kaya yon? Nungit bago pa siya makatayo ng lubos, narinig niya ang pamilyar na boses sa labas. Ate Liora, pakiusap, buksan mo! Nanlaki ang mga mata niya. Boses ni Simeon. Kasunod noon ang hagulgol ni Mirel. Ate, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Natakot lang ako. Hindi ko kinaya. At ang paos, hindi mapakaling tinig ni Tavian. Liora, pakiusap. Pauwiin mo kami. Dahan-dahang tumingin si Liora sa kanyang ina. Si Almira, sa kabila ng panghihina, ay pumikit na parang matagal na niyang inaasahan ng sandaling iyon. Samantalang si Liora, nakatayo sa pagitan ng higaan ng inang nagbunyag ng lihim nilang kayamanan at ng pintuang kinakatukan ng mga kapatid na minsang tumakas sa kanila, ay biglang napagtanto na ang laban niya ay hindi na lamang tungkol sa pag-aalaga kay Almira. Ito na ang simula ng tunay na pagsubok kung paanong haharapin ang mga luha ng mga taong iniwan siya ngayong may lihim na yaman ng nakataya at isang ina ng tahasang pumili kung kanino dapat ilagak ang kapalaran ng kanilang pamilya. Bago tayo dumiretso sa mas masikip at mas mabigat na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa akin. Comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan mas ramdam natin ang isang kwento kapag alam nating may mga kasabay tayong nakikinig, nasasaktan at umaasang may hustisyang darating sa tamang panahon. Nakatayo si Liora sa gitna ng sala, naninigas ang katawan habang naririnig ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Sa likod niya, sa silid na halos wala ng lakas ang kanyang inang si Almira, sariwa pa sa kanyang tainga ang revelasyong yunagin ng kanyang buong pagkatao, na ang buhay na matagal nilang inakalang payak at gipit ay may nakatagong kayamanang tahimik na iningatan ng kanilang mga magulang. Sa harap naman niya, ay ang pagbabalik ng 3 kapatid na minsang tumalikod sa kanila nang pinakakailangan sila. Ate, pakiusap! Muling sigaw ni Simeon mula sa labas. Halatang umiiyak. Buksan mo! Huwag mo namang kaming itakwil!
Napakarit si Liora at huminga ng malalim. Hindi siya ayaw nagpadalos-dalos. Hindi siya pwedeng palamon sa awa. Hindi na siya ang dating Liora na tahimik lang sa gilid at umaasang kusa ring aayos ang lahat. Marami nang nabasag sa loob niya ng nakaraang buwan at kung may natira pang tibay, iyon ang kasalukuyan niyang pinanghahawakan. Mula sa loob ng kwarto ay narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses ni Almira. "Papasukin mo sila." Dahan-dahang lumingon si Liora, nakatingin sa kanyang ina. Maputla ngunit buo ang isip. Walang pakiusap sa mata nito. Utos iyon ng isang inang gustong tapusin ang lahat ng malinaw habang may oras pa. Lumakad si Liora papunta sa pinto at binuksan iyon ng hindi nagsasalita. Bumulaga sa kanya sina Mirel, Tavian at Simeon, basang-basa ng ulan, namumugto ang mga mata at halatang ilang gabing hindi payapa ang tulog. Si Mirel ang unang napaluhod. "Ate, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Natakot lang ako. Hindi ko kinaya." Sumunod si Simeon. Halos hindi makatingin sa kanya. "Ate, sorry. Sobrang duwag ko." Si Tavian lamang ang nanatiling nakatayo, mulit halatang wasak ang loob. Hindi na ito ang dating mayabang na laging may paliwanag. Ngayon, ang mga mata nito ay namumula at ang mga balikat ay parang napabigat ng hiya. "Papasok ba kayo o mag-iingay lang kayo sa labas?" Malamig na tanong ni Liora. Walang sumagot. Isa-isa silang pumasok at agad tumambad sa kanila ang simpleng sala na dati nilang kinagigiliwan iwanan, ngunit ngayoy tila masikip sa bigat ng konsensya. Huminto sila nang marinig ang mahinang ubo ni Almira mula sa kwarto. "Nay!" bulong ni Mirel, saka muling naiyak. Ngunit hindi agad sila pinasok ni Liora sa silid. Humarap muna siya sa kanilang tatlo. "Bago kayo humarap kay Nay," sabi niya, tuwid ang tindig at walang bahid ng lambing ang boses. "Sabihin niyo muna sa akin kung bakit kayo bumalik." Hindi agad nakapagsalita si Simeon. Si Mirel ang unang sumagot, nanginginig ang labi. "Hindi ako mapalagay, ate. Akala ko makakahinga ako kapag lumayo ako. Akala ko kapag nasa lungsod na ako, mawawala yung bigat. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nilalamon ng hiya. Lalo na nung tinanong ako ni Celestine kung bakit iniwan ko ang may sakit kong nanay." "Hiya lang?" putol ni Liora. "Hiya lang." Nayuko si Mirel. "Hindi lang hiya, guilt, at takot din. Kasi habang tumatagal, naramdaman kong kaya kong balikuran kahit ang sariling dugo para lang iligtas ang sarili ko." Napatingin naman si Liora kay Simeon. Ikinalma muna nito ang paghinga bago nagsalita. "Nakiinom ako kina Jovic at Poldo nung umalis ako. Akala ko tama sila, na bata pa ako, na hindi ko dapat ako inom problema nyo. Pero nung isang gabi, napadaan ako sa klinik at narinig kong pinag-uusapan nila si Nay, na baka hindi na raw tumagal kung hindi maaalagaan ng mabuti. Ate, doon ako natakot. Natakot ako na baka ang huling alaala ni Nay sakin ay yung pagtalikod ko." "Eh ikaw?" mariing na tanong ni Liora kay Tavian. Saglit itong tumahimik saka marahang inilabas mula sa bulsa ang isang gusot na folder. "May kausap sa akin." "Si Brix Calderon?" mabilis na tanong ni Liora. Nanlaki ang mga mata ni Tavian. "Paano mo nalaman?" "Dahil ganyan ka kasimple, Tavian. Kapag pera ang problema, lagi kang may nakikitang shortcut." Napapikit si Tavian. Tila tinanggap ang suntok ng mga salitang iyon. "Oo, si Brix. Sabi niya tutulungan niya raw akong makahanap ng paraan para kumita. Pero habang kausap ko siya, may mga bagay siyang nabanggit tungkol sa pamilya natin, tungkol kay Nay, tungkol sa ilang lumang ari-arian na hindi ko maintindihan kung paano niya nalaman. Doon ako nagtaka. Tapos may nagsabi sa akin sa munisipyo na may dumarating daw minsan na abogado sa bahay natin kahit nung buhay pa si Itay. Ate, may tinatago pala tayo, no?" Nanahimik si Liora. Hindi siya sumagot agad. Hindi niya maaaring ilabas ang lihim dahil lang sa pagbabalik ng mga kapatid niya na hindi niya pa kayang lubusang pagkatiwalaan.
Bago pa madugtungan ang usapan, umubo muli si Almira sa loob. Hindi na nag-aksya ng oras si Liora. Pumasok na kayo, pero tandaan nyo, hindi ibig sabihin na pinasok ko kayo sa bahay ay pinatawad ko na kayo. Isa-isang pumasok sa silid ang tatlo. Pagkakita pa lang kay Almira, tuluyan nang bumigay si Mirel at lumuhod sa tabi ng kama. Nay, patawad po! Patawad po talaga! Si Simeon ay nakatayo lamang sa paanan ng higaan, hikib ng hikib. Si Tavian naman ay tahimik na nakayuko, tila wala ng mukhang maihaharap. Pinagmasdan sila ni Almira ng matagal bago sumalita. Mahina ang kanyang tinig pero bawat salita ay may bigat. Bumalik kayo. Pero bakit ngayong ako'y mahina na? Walang nakasagot. Ang tanging maririnig ay ang mahinang patak ng ulan sa bubong at ang pinipigil na iyak ni Mirel at Simeon. Akalain nyo, ang sakit na akala ko sa katawan lang manggagaling. Mas masakit palang iwanan ng sarili mong mga anak. Nay, patawad! Muli nilang sabi. Ngunit hindi lumambot ang mukha ni Almira. Ang luha ay madaling ilabas. Ang pananatili, ang pagsalo ng hirap, ang hindi pagtakbo, iyon ang mahirap. Si Liora lang ang gumawa niyon. Napatingin silang lahat kay Liora. Hindi siya umiwas ng tingin, ngunit wala ring yabang sa mukha niya. Tanging pagod, hinanakit, at isang tibay na hindi na kayang sirain ng simpleng paghingi ng tawad. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Attorney Ronan. Tila ba inaasahan na niya ang pagbabalik ng tatlo. Kasunod niya si Dr. Kaylan, na may dalang bagong gamot para kay Almira. Sa sala, matapos mapainom ng gamot ang ina at mapatulog ng bahagya, tinipon ni Liora ang lahat. Nandun sina Mirel, Tavian at Simeon. Nandun din sina Mang Edrin, Aling Sabel at Attorney Ronan bilang mga saksi. Tahimik lang sa isang sulok si Dr. Kaylan, ngunit malinaw na handa siyang mamagitan kung kinakailangan. Si Almira, kahit nakahiga sa loob, ay nagsalita mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ronan, tawag niya. Basahin mo. Binuksan ng abogado ang leather envelope at inilabas ang ilang dokumento. Hindi pa buong detalye ang nilalaman, ngunit sapat upang maunawaan ng tatlong kapatid na hindi basta-bastang kahon ng mga lumang alaala ang itinatago ng kanilang ina. May mga titulo ng lupa, may talaan ng ilang pamumuhunan, may trust documents na nakapangalan sa mga legal na tagapangasiwa, at higit sa lahat, may isang malinaw na sulat kamay na pahayag ni Severino at Almira. Ang yaman ng pamilya ay hindi otomatikong hahatiin, kundi ipagkakatiwala sa anak na magpapatunay na kaya niyang dalhin ito ng may malasakit at dangal. Namutla si Mirel. Si Simeon ay halos mapaupo sa gulat. Si Tavian naman ay napakuyom ang kamao, hindi sa galit, kundi sa pagkadurog ng sariling pagmamataas. Mayaman tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Mirel. Hindi kayo. Malamig na sagot ni Almira mula sa loob. Hindi basta-basta. Ang yaman ay hindi regalo sa takot at pagtalikod. Tumayo si Liora, ngunit nanatiling tahimik. Hindi siya natuwar sa gulat ng mga kapatid. Sa halip, mas lalo siyang nagduda. Ngayon na alam na nilang may nakataya palang kayamanan, paano niya masisigurong ang pagbabalik nila ay dahil sa konsensya at hindi sa kasakiman? Parang nabasa ni Almira ang iniisip ng anak. Muli itong nagsalita, mabagal ngunit matatag. Hindi ko agad hahatiin ang kahit ano. Tumigil ang lahat sa pakikinig. Kung gusto ninyong magpakita ng pagsisisi, hindi sa pag-iyak, hindi sa pagmamakaawa, kundi sa paggawa. Tumingin si Liora sa ina. Alam niyang may inihahandang pa siya si Almira at hindi iyon simpleng kondisyon lang. Ito ang unang tunay na pagsubok. Si Liora, sabi ni Almira, ang mamamahala sa tindahan, sa mga dokumento at sa pakikipag-ugnayan kay Ronan. Siya ang pinili kong pagtitiwalaan habang buhay pa ako. Walang umimik. Ni isa sa magkakapatid ay hindi naglakas loob, questionin iyon. Si Mirel, dugtong ni Almira,
Kung gusto mong patunayan na hindi ka lang marunong sa maginhawang buhay, maglilingkod ka sa orphanage ni Sister Adeline Logobek loob ng 6 na buwan. Walang drama, walang pag-iinarte. Doon mo malalaman kung gaano kaliit ang mga reklamong dala mo. Napakurap si Mirel, tila hindi inaasahan ang ganoong atas, ngunit wala siyang nagawa kundi tumanggo habang umiiyak. Si Tavian, sabi pa ni Almira, pupunta ka sa Santa Ignacia, doon sa lupaing iniwan ng tatay mo. Hindi para ibenta, kundi para pag-aralan at bantayan. Makikipamuhay ka sa mga tao roon. Titignan ko kung marunong kang magtayo kaysa mangarap lang. Tila nalunok ni Tavian ang sariling yabang. Opo, Nay. At si Simeon, marahang sabi ni Almira, sasama ka kay Mang Edrin. Matututo kang gumawa gamit ang sariling kamay mo. Walang barkadang tatakbuhan, walang taguan. Kung gusto mong maging lalaki, doon ka magsisimula. Napatingin si Simeon kay Mang Edrin na tumanggo lamang ng seryoso. Halatang hindi iyon magiging madali, ngunit marahil iyon nga ang kailangan ng bunso. Mula sa kinaroroonan ni Leora, nakita niya kung paano nagbago ang timpla ng silid. Kanina'y puro luha, guilt at kagulat. Ngayon, may malinaw ng guhit. Hindi pa patawaran, hindi pa paghahati ng mana, kundi direksyon, pagsusulit, kakaibang pagkakataong tubusin ang sarili. Pagkatapos basahin ang unang dokumento, pinakiusap ni Dr. Kaylan na magpahinga na si Almira. Unti-unting nag-alisa ng mga tao sa sala. Naiwan si Leora sa may bintana, nakatingin sa bakurang basa ng ulan. Lumapit si Dr. Kaylan at tumayo sa tabi niya. Kamusta ka? Mahinang tanong nito. Napangiti si Leora ng mapait. Hindi ko alam. Parang 1 buwan akong nalunod, tapos biglang may isa na ngamang alon. Pero lumalangoy ka pa rin, sagot ni Dr. Kaylan. Hindi siya agad tumingin, pero naramdaman niyang kahit papano ay gumagaan ang dibdib niya kapag naririnig ang tahimik na doses nito. Natatakot ako. Pagtatapat ni Leora. Hindi sa yaman, kundi sa pwedeng gawin ng mga tao dahil sa yaman. Natural matakot, sabi ni Dr. Kaylan. Pero mas delikado kung matatakot ka at iiwan mong ibang magdesisyon para sa'yo. Napaisip siya roon. Kinabukasan, nagsimula agad ang bagong takbo ng buhay nila. Si Mirel ay inihatid ni Aling Sabel kay Sister Adeline. Si Simeon ay sinundo ni Mang Edrin bago pa mag-alas 7 ng umaga para tumulong sa pag-aayos ng mga lumang upuan sa chapel. Si Tavian ay binigyan ni Attorney Ronan ng mga paunang dokumento para sa lupain sa Santa Ignacia, kasama ng babala na bawat pipirmahan niya ay daraan muna kay Leora. At si Leora, sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ay hindi na lamang anak na tagasalo ng problema. Siya na ngayon ang sentro ng pasyang magtatakda sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Habang inaayos niya ang mga lumang resibo, inventory ng tindahan at listahan ng mga susunod na hakbang para sa legal na papeles, unti-unti niyang naramdaman na may bagong anyo ang bigak na pasan niya. Hindi na lamang ito bigat ng pagdurusa, may halong tungkulin, dangal at isang kakaibang lakas na ngayon lang niya nakilala sa sarili. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng kanilang bahay, may ibang taong nagsisimula ng makatunog sa lihim na gumagalaw sa pamilya Villanueva. Sa isang tindahan ng alak sa bayan, kasalukuyang kausap ni Brix Calderon ang konsehal na si Benaro Tijing. Nasa mesa nila ang ilang lumang kopya ng land records at pangalan ng pamilya Villanueva. Kung totoo ang hinala ko, sabi ni Brix habang hinihit-hit ang sigarilyo, hindi simpleng pamilya ang mga yon, at kung ang babaeng si Leora ang hahawak ng lahat, hindi magiging madali para sa atin. Ngumisi si Benaro. Walang hindi nadadaan sa pagod, tukso o papeles, lalo na kung may magkakapatid na pwedeng pag-awayin. At sa mismong sandaling iyon, habang abala si Leora sa muling pagtayo ng nawasak nilang buhay at habang sinusubukan ng kanyang mga kapatid ang unang hakbang ng kanilang pagtubos, nagsisimula namang umikot sa paligid nila ang mga tunay na taong hindi lamang interesado sa kanilang kahinaan, kundi sa lihim na kayamanang ngayon palang ganap na magbubukas sa mas mabigat pang laban. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa akin. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Sa dami ng unos na dinaanan ng pamilyang ito, marahil may bahagi ng puso mo ang umaasang sana, sa dulo ng lahat, may hustisya ring dumating at may sugat ding tuluyang maghilom. Mula sa gabing iyon na narinig ni Leora ang pangalan ni na Brix Calderon at konsehal na si Benaro Tijing na unti-unting umiikot sa mga usapang sa bayan, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Habang lumalalim ang kanyang papel bilang tagapangasiwa ng mga dokumento at ari-arian ng pamilya Villanueva, mas lalo rin niyang nauunawaan na ang lihim na kayamanang iniwan ni na Severino at Almira ay hindi lamang perang pwedeng gastusin. Isa itong responsibilidad na kayang mag-angat ng buhay, ngulit pwede ring maging dahilan ng tuluyang pagkawasak kung mapupunta sa maling kamay. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagkaroon ng malinaw na pagbabago ang bawat isa sa kanilang magkakapatid. Si Mirel na noong una ay napipilitan lamang sa paglilingkod sa orphanage ni Sister Adeline, ay tila dahan-dahang nabubuksan ng mga mata sa tunay na laman ng buhay. Sa umpisa, halos araw-araw itong umiiyak ng pagod. Hindi siya nasanay maglinis ng malalaking kaldero, maglaba ng maramihang damit ng mga bata at magpakain ng mga ulilam na sabay-sabay umiiyak. Ngulit isang araw, habang tinutulungan niyang ayusin ang buhok ng isang batang babae na si Tobinet, napahinto siya nang biglang magsalita ang bata. "Ate Mirel," inosenteng tanong nito, "bakit po kayo mabait ngayon? Dati lagi kayong malungkot ang mukha." Natigilan si Mirel. Hindi niya alam kung mapapatawa ba siya o maiiyak. Yumuko siya at marahang sinagot ang bata. Kasi dati, akala ko ang buhay ay tungkol sa kung anong kulang sa akin. Ngayon, nakikita ko na kung gaano karami ang meron pa pala ko. Hindi man agad-agad nagbago ang ugali ni Mirel, nagsimula siyang matutong tumingin lampas sa sarili niyang luho. Si Simeon naman ay halos mabalian ng likod sa unang linggo pa lang ng pagtatrabaho kay Mang Edrin. Ang akala niya ay simpleng pag-abot lang ng pako at martilyo ang gagawin niya. Ngulit pinagputol siya ng tabla, pinaglinis ng bakuran, pinagawa ng maliit na upuan, at pinatayo sa ilalim ng tirik na araw. Ilang beses siyang nagtangka na tumakas, pero sa bawat pagtatangka niya, isa lang ang sinasabi ni Mang Edrin. "Hindi ka mapapagod dahil mahirap ang trabaho mon," sabi ng matanda habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Mapapagod ka dahil hindi ka sanay na may tinatapos." Sa unay, naiirita si Simeon sa mga linyang iyon, pero kalaunan, napansin niyang sa bawat bagay na natatapos niya gamit ang sariling kamay, may kakaiba siyang saya na hindi niya nararanasan sa kakagala kasama sina Jovic at Poldo. Unti-unti, hindi na siya umuuwi sa bahay na amoy alak at yabang. Umuuwi siya na amoy kahoy, pawis at dangal. Pinakamasalimuot ang paglalakbay ni Tavian sa Santa Ignacia. Doon niya nakilala ng lubos sina Cardo Lising, Belen Sunga at Amaro Tadeo, mga magsasakang ilang taon ng tahimik na nag-aalala sa lupaing pag-aari pala ng kanilang pamilya. Sa unang linggo niya roon, akala nila'y isa lang siyang mayabang na anak mayaman na darating para mag-utos. Ngunit nang makita nilang siya mismo ang naglilinis ng kanal, sumusukat ng lupa at natututong makinig sa payo nila, bahagya silang lumambot. Isang hapon, habang kapiling niya si Cardo sa ilalim ng puno ng mangga, napabuntong hininga si Tavian. "Kuya Cardo," sabi niya, "sa totoo lang, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong pagkatiwalaan ng pamilya ko." Sinulyapan siya ng matanda. "Kung hihintayin mong maging perpekto bago ka maging karapat-dapat, wala kang mararating. Ang tanong diyan, handa ka bang itama ang dating mong mali kahit mabagal?" Natahimik si Tavian. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang maipakitang shortcut, wala siyang masisisi. Kailangan niyang paghirapan ng tiwala. At sa lupang iyon niya unti-unting natutunan na hindi pala sapat ang pangarap kung walang tiyaga. Samantala, si Leora ay lalo pang naging abala. Sa tulong ni Nani Risa, Professor Nicanor at Attorney Ronan, inisa-isa niya ang mga papeles ng pamilya. Doon niya nalaman ang lawak ng kabutihang tahimik na ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi lamang pala lupa at trust fund ang iniwan ni na Severino at Almira. May regular na tulong din silang ipinapadala sa orphanage ni Sister Adeline, sa ilang biyudang mananahi sa kalapit bayan, at maging sa 2 batang matalino na pinapaaral noon ng palihim.
Habang mas lumalalim ang pag-unawa ni Leora sa kayamanan ng kanilang pamilya, mas tumitibay ang kanyang paninindigang huwag itong gawing simpleng pamana lang. Kaya sa halip na ilabas agad ang malaking halaga, pinili niyang simulang buhayin ng maayos ang lumang pangalan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng negosyo. Sa tulong ng mga natitirang ipon, legal na pondo mula sa trust at gabay ni Doña Elvira Sarmiento, itinayo niya ang Villanueva Textile and Craft House sa dating bakanting pwesto malapit sa palengke ng San Gerardo. Hindi ito engranding gusali, pero maayos, malinis at puno ng liwanag. Kumuha siya ng mga kababaihan na marunong manahi, kabilang sina Aling Sabel, dalawang biyudang Marilu Fermin at Digna Salcedo, at kalaunan maging si Mirel kapag wala ito sa orphanage. Ang dating maliit na tindahan ng sunulid at tela, naging desenteng negosyo na nagbibigay ng trabaho sa maraming babae sa bayan. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Leora ang mga makinang pananahi na sabay-sabay umaandar, napalapit si Dr. Kaylan. Dala nito ang supot ng tinapay at tahimik na inilapag iyon sa katabi niya. "Hindi ka na naman kumain ng tamang oras," sabi nito. Napangiti si Leora. "Mukha ba akong hindi kumain? Mukha kang may dalang buong bayan sa balikat." Bahagyang natawa si Leora. Sa dami ng gulo, si Dr. Kaylan ang isa sa iilang taong hindi dumagdag sa bigat. Hindi rin ito mapilit. Hindi siya niligawan sa paraang magulo. Sa halip, tahimik lang itong naroon. Kapag may emergency kay Almira, kapag may check-up, kapag may gabing halos himatayin na si Leora sa pagod. "Hindi ko alam kung paanong mababayaran ang lahat ng tulong mo," mahina niyang sabi. "Hindi lahat ng tulong binabayaran," sagot ni Dr. Kaylan. "May mga bagay na ginagawa dahil gusto mo lang talagang manatili." Napatingin si Leora sa kanya, at sa maikling sandaling iyon, may init na dumaan sa puso niyang matagal ding nakalimot sa sariling damdamin. Ngulit bago pa iyon lumalim, dumating ang unang malaking pagsubok sa negosyo at sa ari-arian ng kanilang pamilya. Natuklasan ni Julmar Hizon ang katiwala ni Doña Elvira na may mga papeles na sinubukang iproseso sa munisipyo upang ilipat ang ilang bahagi ng lupain sa Santa Ignacia sa pangalan ng isang dummy corporation. Nang usisain ito, lumabas ang pamilyar na anino ni na Brix Calderon at Benaro Tijing. Mas lalo pang sumama ang sitwasyon nang mapag-alamang ginamit ni Brix ang dating pakikipag-usap kay Tavian upang makakuha ng ilang detalye tungkol sa lupain at sa kondisyon ng pamilyang Villanueva. "Ako ang may kasalanan," madiing sabi ni Tavian nang ipatawag siya ni Leora sa bahay. "Hindi ko alam na gagamitin niyang mga nasabi ko." Nakaharap sila noon sa lumang mesa sa sala, kasama sina Attorney Ronan, Julmar at maging si Mang Edrin na tahimik lang sa sulok. Hindi agad nagsalita si Leora. Pinagmasdan niya ang kapatid at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita roon ang hambog na lalaki na laging gustong mauna. Nakita niya ang isang taong talagang nagsisisi. "Kasalanan mo ang pagiging pabaya," malamig niyang sabi. "Pero hindi mo na mababawi yon sa pagyukulang. Tutulong ka sa pag-aayos nito." "Oo," mabilis na sagot ni Tavian. "Kahit ano." At doon nagsimula ang laban na tululang susubok sa kanilang pagbabago. Sa tulong ni Attorney Ronan, naglabas sila ng cease and desist complaint at inihanda ang mga orihinal na dokumento ng lupa. Si Julmar ang nagkumpirma sa chain of custody ng mga papeles. Si Cardo at Belen ang nagsilbing testigo na matagal nang kilala ang pamilyang Villanueva bilang tunay na may-ari ng lupa. Samantalang si Tavian mismo ang humarap upang umaming nilapitan siya ni Brix noon. Nang marinig ni Brix na handa ng ilang tag ni Tavian ang lahat, sinubukan nitong takutin si Leora. Isang gabi, habang pasara na ang Villanueva Textile and Craft House, dumating ito sa harap ng tindahan kasama ang konsehal na si Benaro. "Sayang ka, Leora. Ang talino mo sana. Kaso masyado kang matigas. Pwede naman tayong magkasundo." Tuwid na hinarap siya ni Leora. "Ang mga taong tulad mo, hindi marunong makipagkasundo. Sanay lang manlamang." Umismid si Benaro. "Masyado kang kompyante. Akala mo ba walang laban ng pangalan mo sa munisipyo?" "Hindi po pangalan ang laban ko, kundi mga dokumento, testigo at konsensya. 3 ang wala sa inyo."
Bago pa lumala ang eksena, dumating si Dr. Kaylan, kasunod si Mang Edrin at ilang tauhan ng pangangay na sinabihan na pala ni Nerissa matapos makitang may kahinahinalang tumambay sa harap ng tindahan. Napilitang umalis sina Brix at Benaro, ngunit itang-kita sa mga mata nila ang galit na hindi matanggap ang pagiging bigo. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng hearing sa munisipyo. Halos buong bayan ay nakiusyoso. Nandoon sina Leora, Tavian, Mirel, Simeon, Attorney Ronan, Julmar at maging si Sister Adeline. Sa unang pagkakataon matapos mahabang panahon, buo silang magkakapatid na humarap sa isang laban, hindi para pag-awati ng mana, kundi para proteksyonan ito sa mga tunay na sakim. Sa harap ng konseho, isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Nayanig ang mga tao nang mapatunayan ng tangkang pandarayan ni Brix at Benaro. Mas lalong umugong ang bulbulang nang magsalita si Tavian. Noon, akala ko ang pera ang solusyon sa lahat. Pero dahil sa kagustuhan kong humanap ng mabilis na paraan, muntik ko pang maipahamak ang pamilyang minsan ko nang iniwan. Kaya nandito ako ngayon para itama ang pagkakamaling ako rin ang nagbukas ng pinto. Nagmistulang tahimik ang buong bulwagan pagkatapos noon. Sa bandang huli, pabor sa pamilya Villanueva ang naging desisyon. Nabasura ang lahat ng peking papeles. Sinampahan ng kasong administratibo at sibil sina Brix at Benaro. Bumagsak ang impluensya ng konsehal at si Brix naman ay tuluyang nawala ng mga kasosyo sa negosyo. Pag-uwi nila sa bahay, nadatnan nilang gising si Almira sa kanyang higaan. Tila hinihintay ang balita. Lumapit agad si Leora at hinawakan ang kamay ng ina. Tapos na po, Nay, pabulong niyang sabi. Napanatili natin. Mahina ngunit totoo ang ngiti ni Almira. Hindi natin anak, kayo? Isa-isang lumapit ang tatlong kapatid. Si Mirel ay umiiyak ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi iyon iyak ng takot, kundi ng pagkatanto. Si Simeon ay tahimik na hinawakan ng paanan ng kama. Si Tavian ay lumuhod at walang pag-aalinlangang yumuko. Nay, basag ang boses nito. Hindi ko na mababawi ang pagtalikod ko noon, pero kung papayagan niyo pa, gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagbuo, hindi sa pagsira. Tumingin si Almira sa kanilang lahat. Bakas sa mukha nito ang pagod ng katawan, ngunit may kapayapaang hindi nakita ni Leora sa loob ng maraming buwan. Marahil dahil sa wakas, nakita na ng ina ang pagbabagong matagal niyang hinintay. Ilang linggo matapos ang hearing, lalo pang humina si Almira. Halata kay Dr. Kaelan ang unti-unting pag-iingat ng mga salita nito tuwing may update sa kalagayan ng matanda. Alam ni Leora ang ibig sabihin niyon, kahit walang diretsahang nagsasabi. Kaya isang gabi, nang medyo malinaw ang isip ng kanyang ina at naroon silang lahat sa kwarto, tinawag sila ni Almira ng paisa-isa. Oras na, mahina nitong sabi. Umupo sila sa paligid ng higaan. Nandun si Attorney Ronan bilang saksi. Dinala rin ni Sister Adeline ang maliit na rebulto ng birhen na laging nasa tabi ng unan ni Almira. Hindi ako natatakot dahil nakita ko na kung paano kayo muling bumangon. Hindi man kayo perpekto pero ngayon alam ko nang may pag-asa pa ang pangalan ng Villanueva. Huminga ito ng mabagal at nagpatuloy. Leora, ikaw ang magiging pangunahing tagapangasiwa ng lahat. Hindi dahil ikaw ang panganay lang, kundi dahil ikaw ang hindi tumakbo noong walang kasiguraduhan. Tumulo ang luha sa mata ni Leora. Hindi siya sumagot, hindi niya magawang magsalita. Mirel, sabi ni Almira, ang pondo para sa skill center ng mga dalagang ulila, ipagkakatiwala ko sa'yo. Hindi para palakihin ang pangalan mo, kundi para maalala mo na ang tunay na ganda ay nasa pusong marunong magbigay. Opo, Nay. Umiyak na tugon ni Mirel. Tavian, ang lupain sa Santa Ignacia ay iyo upang pangasiwaan, hindi ibenta.
Paunlarin mo kasama ang mga magsasaka. Huwag mong kalilimutan na ang lupang hindi pinaghirapan ay madaling wasakin. Tumanggo si Tavian, hindi na maitago ang luha. At ikaw, Semyon, ang woodworking shop, kay Mang Edrin ka pa rin matututo hanggang kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Patunayan mong ang batang takot noon ay kaya ring maging lalaking may paninindigan. Upo, Nay! Hikbi ni Simeon. Nang gabing iyon, matapos maipahayag ang lahat, parang gumaan ang mukha ni Almira. Parang may mahabang laban na sa wakas ay naibabanan niya mula sa dibdib. Makaraan ng 3 linggo, habang maagang sinisikatan ng araw ang bakuran ng kanilang bahay, pumanaw si Almira ng payapa. Nasa tabi niya si Liora noon, hawak ang kanyang kamay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Umiyak siya ng tahimik, habang ang 3 niyang kapatid ay magkakadikit sa likod niya. Hindi na magkakahiwalay, hindi na nagtataguan, kundi sabay-sabay na humaharap sa pagkawala ng inang minsang muntik nilang hindi mapahalagahan ng tama. Dumalaw ang buong bayan sa burol ni Almira. Doon lang lubos na nakita ni Mirel, Tavian at Simeon kung gaano karaming tao ang natulungan ng kanilang ina sa loob ng napakaraming taon. May mga biyudang umiiyak, may mga batang natulungan sa matrikula, may mga dating kliyenteng nagkwento kung paanong hindi sila siningil noon ni Almira dahil alam nitong gipit sila. Sa bawat kwentong narinig nila, mas lalo nilang naunawaan kung bakit pinili ng kanilang mga magulang na itago ang yaman sa likod ng payak na pamumuhay. Dahil para kay na Severino at Almira, ang kayamanan ay hindi pang-angat ng pangalan, kundi pang-ingat sa dangal. Lumipas ang 5 taon. Ang dating bahay na kupas ang pintura ay maayos na ngayon, ngunit hindi pa rin maluho. Sa bakuran ay may bagong punong mangga at maaliwalas ng munting hardin. Ang Villanueva Textile and Craft House ay naging isa sa pinakaginagalang na negosyo sa San Gerardo at mga kalapitbayan. Hindi dahil ito ang pinakamalaki, kundi dahil patas ang pasahod at may malasakit sa manggagawa. Maraming babae ang nagkaroon ng trabaho at dignidad dahil sa pangunguna ni Liora. Si Mirel ay tahimik nang namumuno sa skill center para sa mga dalagang ulila. Hindi na siya alipin ng salamin at sosyal na pangarap. Natuto siyang magturo, makinig at umakay. Si Tavia naman ay naging mahusay na tagapangasiwa ng lupain sa Santa Ignacia, katuwang sina Cardo at Belen sa pagpapalago ng ani at sa pagbibigay ng tamang bahagi sa mga magsasaka. Si Simeon ay nakapagpatayo ng maliit ngumit maayos na woodworking shop at kalaunan ay naging supplier na ng mga upuan at mesa sa mga paaralan sa distrito. At si Liora, sa wakas ay nataos din niya ang kursong matagal niyang ipinagpaliban sa tulong ng gabay ni Professor Nicanor. Hindi na siya ang dalagang laging nakayuko sa pagod at pag-aalala. Isa na siyang matatag na lider, mapagkakatiwalaang negosyante, at babaeng marunong magmahal nang hindi isinasakripisyo ang sarili. Sa pagdaan ng panahon, naging mas malinaw rin ang tahimik na ugnayan nila ni Dr. Kaelan. Walang madramang ligawan, walang magarbong pangako. Ngunit sa bawat araw na ipinakita nitong marunong itong manatili, unti-unting binuksan ni Liora ang pusong matagal niyang isinara. Isang hapon ng anibersaryo ng pagpanaw ni Almira, nagtipo ng buong pamilya Villanueva sa lumang bahay. Nandoon sina Sister Adeline, Mang Edrin, Aling Sabel, Nerissa, Julmar at ang ilang bata mula sa orphanage. May simpleng handaan sa bakuran, walang luho, ngulit puno ng tawanan. Sa isang tahimik na sandali, tumayo si Liora sa tabi ng bintana ng kwarto ng kanyang ina. Sa ilalim ng kama ay wala na ang dating kahong bakal. Nasa maliit na silid alaala na iyon ngayon, kasama ang litrato ni na Severino at Almira. Tinitigan niya ang kahon at marahang hinaplos ang bakal nitong kupas na ibabaw. Lumapit si Mirel sa kanya. Ate, mahinang nitong sabi, naisip mo na ba kung anong mangyayari kung hindi sinabi ni Nay ang totoo?
Napangiti si Leora, ngunit may lungkot pa rin kasama. Oo, baka matuluyan tayong nagkawatak-watak. Pero sa huli, dugtong ni Tavian na lumapit din. Hindi yung yaman ang nagbalik sa atin. Umiling si Leora. Hindi. Yung hiya, yung sakit, at ang pagkakataong ibinigay ni Nay para baguhin natin ang sarili natin. Tumabi rin si Simeon, mas matangkad na ngayon, mas buo ang tindig kaysa dating takot na takot sa lahat. Ate, salamat. Kung hindi mo kami pinasok noon, baka hindi na kami nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Tumingin si Leora sa tatlo. Sa wakas, wala na siyang nakikitang mga kapatid na tumakas. Ang kaharap niya ngayon ay mga taong nasugatan, nagkamali, bumalik, nagbago at natutong lumaban ng tama. Mula sa bakuran ay narinig nila ang tawag ni Aling Sabel. "Uy, mga Villanueva! Lumalamig na ang pansit!" Napatawa silang apat, at sa gitna ng mahinang hangin, ng amoy ng pagkain, ng tawanan ng mga batang ulila at ng liwanag ng dapit hapon na tumatama sa kanilang lumang tahanan, tuluyang naunawaan ni Leora ang huling habilin ng kanyang ina. Ang sikreto nilang kayamanan ay hindi lang luta, negosyo o perang naitabi. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang manatiling mabuti kahit nasugatan, ang tapang na magbago kahit huli na, at ang biyayang muling mabuo ang pamilyang minsang nagkadurog-durog. At sa wakas, sa tahanang iyon na minsang pinuno ng takot, pagtalikod at lihim, namayani rin ang kapayapahan.